Ang ganda ng mga sinabi nyo, girls, kasi natutuwa ako na yung standard of beauty na meron yung Pilipinas, binabasag natin, or na ang mga Pilipino, yung kaisipang ganun. Pero hindi lang physical actually ang standard natin ng kagandahan at kagalingan ng babae. Pati yung non-physical, pagka hindi ka mahiyain, hindi ka soft-spoken, hindi ka yung mapagtimpi, yung namali ka na pero hindi ka pa rin umaangal, baw ka lang ng baw. Masingit ko lang as a beauty queen, Yes. naranasan ko Go yan. ahead. Go ahead, Mars. Naranasan ko yan. Kasi ako ang sinasabi nila na not typical beauty queen na sumali dito sa Pilipinas na parang, bakit ka sumali? Hindi naman ikaw yung gusto naming standard ng pagiging queen dito sa Pilipinas. Hindi ka para magrepresenta ng Pilipinas kasi ganyan yung ugali mo. Dahil ganyan ka magsalita. Dahil hindi ka matalino. Dahil hindi ka maganda. Dahil hindi ka perfect. Grabe. Kasi ang standard ng pagiging beauty queen, i-judge ka nila hanggang sa pinakahilalaki mo sa talampakan hanggang sa anit mo. Sino ba itong mga perfect na Oo to nga. na nagsasabi? Kala mo mga Lahat na lang ng ka-perfect. hindi, no? Sinabi. Totoo yun, Grabe, promise Doon grabe ko naman. naranasan na parang mahirap kala ko kasi dati sa beauty queen, parang ganda-gandahan lang, walang problema. Straight body, smile, then Project. wave. Ganyan lang. Hindi. Lahat ng mga insecurities mo sa katawan, lalabas yan. Promise. Kaya si Faith talagang pag ito sumabak talaga susuportahan ko to dahil grabe yung pag-aalaga niya sa sarili niya. Oh, Grabe yung nilulukan Why ko not? siya na the next Miss Universe dito sa Pilipinas kasi yung kung bata pa lang siya pero mas matanda ata ako sa kanya pero yung kung paano niya dalhin sarili niya dahil nakikita ko siya sa mga nakasama ko. Totoo. Tsaka sa mga naging winner. Parang gusto kong hindi para sa kanila yung pagpapatunay ko. Para sabihin ko na nasa Pilipinas ako, nandito ako sa mundo, nandito ako sa Pilipinas na mapanghusga. Pero kailangan kong patunayan para maka-inspire ako ng mga kabataan na gusto nila marating yung mga bagay na pinapangarap nila na bakit si Ate Herlyn nagawa niya yan kahit hindi siya mayaman, kahit hindi siya ganun kagandahan. Kasi kapal lang na mukha meron ako eh. Hindi ako kumakanta, hindi ako sumasayaw, hindi ako magaling na host, hindi ako magaling umacting. Pero yung kapal na mukha, nakaka-inspire Ang dami siya. mo nun. Punong-puno ka nun. Sobra. Yung parang ayun yung mission ko nga, kagaya ng sagot ko. Ang aking mission ay magbigay inspirasyon. Kaya sa lahat ng mga kabataan dyan na nawawalan ng pag-asa, ipagpatuloy nyo lang. Promise, si Ate Herlyn nandito lang para supportahan kayo. Ang taray ni Ate Herlyn. Hindi po ba? Pero maraming salamat, Salamat mga girls. Sobrang nakakatuwa na binigyan nyo kami ng napakaganda nyong insight tungkol sa kagandahan, sa pag-attitude na tama pagdating sa pag-view sa sarili. At kung meron mang nanonood na dalaga ngayon na iniidolo kayo, meron ba kayo munang gustong sabihin bago tayo tumawid sa Executive Whisper? Ako unang-una, hindi ako nagsimula na may kumpiyansa na ako sa sarili ko. I think yung pagiging prepared mo sa mga bagay na gusto mong gawin, yun yung makakatulong talaga sa'yo para when you step into a room, alam mo na yung confidence mo nanggagaling sa preparation mo, sa dedication mo, bilang sa kung anong gusto mong maabot na pangarap. And also, yung physical na kagandahan, hindi yan mapapantayan ng lambot ng puso na meron ka, di ba? As long as your intentions are pure and clear with people around you, I think, katulad ng sinabi ng Herlyn, dun ka mamahalin ng mga tao. Thank you so much, candidate number 9. Wait, Da Silva. Yes, Miss Herlyn? At sa akin naman, huwag kang matakot mangarap. Pag may pangarap ka, sasamahan kita. Oh, di ba? Ako Parang ang iyong politiko yung atake konsensya. mo dun, ma. Hindi talaga, promise. Sobrang advocacy ako din yun. As a beauty Supportive. queen, hindi ko naman gusto din ang crown. Gusto ko magkaroon ako ng boses. Platform to inspire. Boses para ma-inspire ko sila. Tsaka maraming salamat talaga dito din sa podcast nyo. Sabi nga namin nito kanina, parang pagod na pagod ho talaga kami.
Pero may, Sabi naman namin si Ate Tuesday tsaka si Buboy to. tropa. Alam niyo yung parang masaya siya. nakaka-inspire na parang nagamit ko yung podcast niyo para masabi ko lahat ng mga meron din akong hinanakit. Actually, Tama. nalabas ko yung mga bagay na parang ang tagal kong kinimkim na parang hindi ko nasabi sa lahat ng platform ko sa SOCMED. Dito ko nagawa. Ibig sabihin, napaka-komportable yung kausap. Kaya parang everything's happened for a reason. Sabi ko nga, kapag hindi ko na kaya, uwi ako. Kasi masama po yung pakaramdam ko din kanina. Nagtatainga ho ako at saka may pilay ho ako. Pero sabi ko sa kanya, basta saglitan lang natin kasi pagod na pagod ako, gusto ko itulog. Yung pala, yung energy na to, ibibigay ko dito sa podcast na to. Thank you so much. Maraming Maraming salamat. for Maraming saying salamat. that. Kasi sobrang dami yung na-inspire sa mga viewers natin ngayon, lalo na ikaw, Herlin, tsaka Faith. As in, ako nga, tamang kinig lang ako sa inyo. In fairness sa'yo, Faith, yung ilang taon ba tayo nagkatrabaho nun? Ibang-iba ka talaga ngayon. Ang dami mo ng knowledge, sobrang lawak mo. Erlin. Ano ba Sabi ko? mo, Faith, halatang iniisip mo ko palagi. Herlin. Nalito rin ako eh. Ikaw talaga, Sorry. Boboy. Sorry. Boy, naging asawa ko yan eh. Oo. Sa false positive. Kumbaga, nung una pa lang, talagang alam ko ng taas-taas ang pangarap mo. At kung masabi ko ngayon, lahat ng yun natupad mo na at marami ka pang maaabot. Promise. At Faith, ikaw din. Sobrang, alam mo naman, supportive naman ako sa inyong dalawa, friends. Oo. Salamat. Tsaka maraming salamat din sa inyo. I know marami kayong ginagawa pero pinaunlakan nyo kami. You can always use your honor as a platform, as an avenue to share your knowledge, your wealth of wisdom to, especially to young girls that Yes. look up to you. At bukod doon, kung meron man kayong mga personal problema, kahit walang your honor, pwede nyo kaming gamitin ni Buboy sa mga paraan na kabawal-bawal sa batas. Gamitin nyo kami. Gamitin nyo kami. Hindi, ibig sabihin mga kaibigan nyo rin kami. Pwede nyo Yes. kaming bulungan at magtutulungan namin kayong iproseso ito. Di ba? Ipapalo kita, Tuesday. Kasi si Buboy talaga, isa siya sa mga tinuturing kong best friend dito sa showbiz. Oo. Mga tao dito, mga Salamat. totoong tao. Kaya Hindi, yun ang gusto ng show na ito. Tsaka bukod, may budget kayo, binigyan nyo kami TF. Hindi. Ay, sorry. May budget binigyan po nila kami TF. Pero parang alam mo yun, parang with or without TF. Parang, Okay. Guys, alam nyo na sa next ma-appreciate ko po episode. Pasabi po dun sa nagpapirma sa kanya, pakibura po yung pirma. sorry. Okay, talon na At tayo. speaking of bulungan, Ayan na. eto na, dito na tayo sa isa nating segment na isang paborito din namin at for sure sa mga viewers at sa mga Uy. nakikinig, ang executive whisper. Pwede nyong ibulong, pwede nyo na rin namang sabihin kung kaya lang naman. Pero respeto, kapag ibubulong, hindi namin sasabihin. Sige. Okay, may mga katanungan kami dito. For Herlin, sinong aktor na ayaw mong makatrabaho? Yung totoo. Siguro ayoko na makatrabaho. Si Rob. Ha? Si Si Rob Rob. Gomez? Bakit? Ayun nga yung nagka-issue nga ni last year. Ngani, oh. Tapos parang hindi lang ako napagtanggol. Siguro alam niya naman kung bakit ayoko na siya makakatrabaho. Pero yun, siguro siya lang. Pero kung siya yung tatanungin, feeling ko din naman ayaw niya rin ako makatrabaho. Iwas gulo na lang. Oo, iwas gulo lang din. Para iwas issue, parang pagod na lang din talaga ako sa mga binabatong hindi naman talaga din. Alam mo yung ang hirap ipagtanggol ng sarili mo. Yes. Tapos wala pa nagtatanggol sa'yo. Kaya nilulunok ko na lang lahat ng mga masasakit na salita. Alam niyo naman din siguro yun. I-blip niyo na lang. Pero yung ayan, basang-basa naman na yun, no? Hindi, pero wala. No hate ako sa kanya. Oo. Basta siguro para lang sa ikakatahimik ng lahat. At least nasabi mo. Apo. Oo. Okay. Nirespeto namin yung sinabi mo na yun. Thank you for being honest, no? I wouldn't expect anything less from Herlin Budo. Sasabihin niya talaga. At ito naman, for Faith, ba't may dito? Ako na magtatanong kasi mukhang kasama ka dito sa tanong na ito. For Faith, puwera kay Buboy, sino ang aktor na pumorma sa iyo? Ay! Alam ko na, ako na sasagot. Charas! Sino sa kanila? Ang ganda! Ang ganda. Pwede mo Top of sabihin the kahit list. ilan. Top of the list. Ayoko magsabi. Mabulong na lang. Pwedeng whisper. Marami kasi, friend Hindi, eh. bulong mo lahat. Yung top of the list. Sobrang dami ba? Baka 3 days tayo magbulungan. Hindi naman ganun. Oo. para tapos, pinakamadali. Hindi ko naman. Yung yung isa lang ang kilay. Ha, sinabi. Ito pa, isa, matindi to.
Sino? Hindi nga. Sino? Ay, maloloka kayo. Ay, Maloloka kayo sa binulong. Ikaw din, gusto Uy, mo, ma. ang ano nito, Ang juicy. sobrang malaman! Ang juicy. Oo. Uy, pero Faith? in fairness iba talaga ang ganda ng isang Faith Da Silva din. Yes, I agree. I agree. Deserve. Maraming salamat po. Oh. Deserve. Shucks! Ang sobra pala. Parang press Hindi, pala kami hindi, ng mga pero looks. alam mo, ang pinaka-ano talaga, Ate Buboy, Chus. tumigil ka. Ate Tigilan Chus, mo ko. alam mo, sa lahat ng mga artista na pumorma sa akin, Oo. meron kasi akong isang hinantay talaga ng medyo matagal. Oo. Parang bet mo na. Iniintay ko lang siya na na magtanong. Sino? Ikaw. Alam mo, Hindi, kinikilig akong totoo. Hindi totoo nung time talaga na yun, parang, hindi kasi nung bata pa lang kami nito ni Buboy, hindi ko talaga alam kung natatandaan niya na to. Natatandaan ko lahat. Bata pa lang kami, magkaibigan na kami. Siguro Kay ilang Direk Mario J. De Los Reyes pa 7 lang years yun. old yata or 8 years old. Tapos merong mga artista na parang pinagtitripan-tripan kami ganyan. Tapos parang sinabi nila sa akin na ikis ko daw si Buboy dito. 8 years old pa lang kami. Tapos kinis ko siya, tapos kilig na kilig talaga ako. Grabe. Alam mo, itong buffet na tandem na to, matagal ko nang gusto to. Bakit hindi natin gawin totoo yung buffet? Ay, hindi. Eat all you Hindi can. naman, basta si Sige na. Buboy, happy na ako para sa kanya. I mean, like, sinasabi ko lang na may dumating yung point na even like yung mga ibang tao, parang tinatanong ako na, talaga ba? Akala ko kasi parang tropa-tropa lang kayo. Ito, total umaming ka. Ako aamin din ako. Ayan na! Ito, totoo. Ito, hindi, totoo. Guys, kalma ako lang to. Kami lang to. Alam nyo naman na honest akong tao, di ba? Oo, Sobra. Kung ano kami ni Faith, lalo na kapag nag-AOS tayo, Yes. di ba? Kung ano talaga ako sa kanya noon, walang halong kaplastikan yun. Talagang gustong-gusto ko talaga si Faith. Oo. Sa Alam naman namin yun. sobrang gusto ko si Faith, napangunahan lang talaga ako ng kaba at sobrang, alam mo yung parang, siguro question ko din yung sarili ko, na parang, sasapat ba ako sa isang Faith Da Silva? Ay, So, grabe naman. Kaya ngayon, mas pinili ko na suportahan kita, no? Kahit ano man ang desisyon mo sa buhay, mas gusto ko na nandito lang ako para sa iyo. Teka nga, lipat na ako dyan, Herlin, kasi parang dapat, dito ka na, lipat ka na. Dali na, Faith, dali na. Huwag ka na, ikaw Hindi, totoo lang yung sinasabi ko. Kumbaga, Oo. blessing din na talagang nakatrabaho ko isang Faith Da Silva. Well, I think, parang nung time na yun, alam naman namin both eh. Pero siguro nagiging lang kami, nagpapaka-professional lang din kami. Tsaka gusto namin, siguro more than anything kasi gusto namin protektahan yung friendship. Kasi ang lalim ng friendship na yun Sobra. eh. Ang Nangihinayang kayong mawala yun. Na ang lungkot pag nangyari yun, di ba? Kaya, ang masabi ko lang, happy naman ako para sa'yo, boy. Happy rin ako para Yes. sa iyo, Faith. Sobra. Aww. At happy ako sa kung anong meron tayo Hindi ngayon. ko to in-expect. Nagsimula kami sa usapang ganda, biglang naging Valentine show na. Parang naging dating game. Ano nangyari? Tapusin na nga natin nang makapag-date na kayo. Okay. Palakpakan ulit natin Herlin Budol and Faith Da Silva. Alright. Ay, nako, personally, marami po ako natutunan sa mga babaeng magaganda, matatalino, at full of confidence kagaya po ninyo. Kaya narito ang aming isusulong na batas. Ayan, kung hindi niyo po na itatanong, may batas talaga dito, hindi po ito kagaguhan lang. Oo naman. Okay, ito po ang batas na aming ipapanukala ngayong araw na ito. Gaganda ka, Lo. lo. Ano ba yung gaganda ka, lo? Huwag mainggit sa magaganda. Sabi nga ni Elsa, tayo ang gumagawa ng sumpa. Walang himala. Ganon. Tayo lang po ang gumagawa ng sumpa. Kaya kung gustong-gusto po ninyong gumanda, huwag kang mag-alala dahil pagdating sa ganda, basta may pera, may himala. At sabi rin ni Elsa, ay paano ka dyan? Sabi rin ni Elsa, let it go. Yes! Kaya sa'yo. Ay, mga rin.